Alam mo ba, bago pa man maging uso ang solar panel sa mga bubong ng bahay at gusali, matagal nang may koneksyon ang Pilipinas sa enerhiya ng araw. Noong 1970s, unang nasilayan ng Pilipinas ang potensyal ng solar energy. Dahil isa tayo sa mga bansang may pinakamaraming sikat ng araw sa buong taon, sinimulan ng mga eksperto at pamahalaan na pag-aralan kung paano ito mapapakinabangan, lalo na para sa mga liblib na lugar na walang kuryente. Pagsapit ng 1980s hanggang 1990s, ginamit ang solar panel sa mga malalayong isla at bundok para sa simpleng ilaw, radio, at water pumping systems. Hindi pa ito pangmasa noon dahil mahal ang teknolohiya at limitado ang kaalaman tungkol dito. Nagkaroon ng malaking pagbabago noong 2008 sa pagpasa ng Renewable Energy Act. Dito mas pinalakas ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Energy ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar. Nagkaroon ng insentibo ang mga kumpanya at investors para magtayo ng solar farms. Noong 2010s, nagsimulang magsulputan ng malalaking solar power plants sa mga probinsya tulad ng Nueva Ecija, Tarlac at Negros. Unti-unting bumaba ang presyo ng solar panels, kaya nagsimula na rin itong maging abot kaya para sa mga bahay at negosyo. Pumasok din ang net metering, kung saan pwedeng magbenta ng sobrang kuryente pabalik sa grid sa tulong ng Meralco. Ngayong 2026, ang solar panel ay hindi na lang alternatibo. Isa na itong mahalagang bahagi ng hinaharap ng enerhiya ng Pilipinas. Mula bahay, eskwelahan, hanggang malalaking industriya, ginagamit na ang lakas ng araw para makatipid, makabawas sa polusyon, at magkaroon ng mas sustainable na bukas. Mula sa simpleng eksperimento noon, ang solar energy ngayon ay simbolo ng progreso at pag-asa. Sa bansang sagana sa sikat ng araw, malinaw na ang kinabukasan ng enerhiya ng Pilipino ay maliwanag, literal at simboliko. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.